Noong March 28, 2017, ang biktima ay natagpuan na lamang wala ng buhay sa kanyang apartment nito. Siya ay panganay sa 5 niya pang mga kapatid. Siya na lamang ang nag-alaga at nag-aruga sa mga 4 niya pang mga kapatid. Ano kaya ang motibo ng salarin bakit niya pinaslang ang nakaawang biktima? Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay multiple stab wounds to the neck, body, and extremities. Alamin natin ngayon ang buong kwento dito sa ating YouTube channel na Marbeck Novel. Paki-like na rin sa ating mga videos at mag-subscribe. Siya ay si Eunice Espinosa, 27 taong gulang. Ayon sa investigasyon, pagnanakaw ang nakita nilang motibo na krimen. Marami daw na pirang nawawala at alahas nito. Ang biktima ay nagtrabaho bilang isang entertainer sa isang bar. Sa gabi, pumapasok sa kanyang trabaho at madaling araw na rin umuwi ito. Kaya ang salarin ay nagkaroon ng pagkakataon makapasok sa kanyang apartment. Parang alam talaga ng salarin ang mga kilos kung anong oras umuwi ang biktima. Si Eunice ay may mga pangarap na rin sa kanyang buhay. Pero pinasintabi niya muna ito sa dahilan para na rin sa 4 pa niyang mga kapatid. Maagang namatay ang kanilang ama at ang ina nila naman ay nag-asawa muli sa lugar ng Iloilo. Si Eunice ay minor de edad pa nang iwan sila ng kanilang mga magulang. Nasa 3rd year high school pa lamang ang biktima. Pero sa dahilan, siya ay panganay kaya ipinatong sa kanyang mga balikat ang mga responsibilidad sa kanyang mga kapatid. Bata pa lamang ay walang natapos kaya hindi maging madali para kay Eunice ang mga bago niyang tungkulin sa buhay. Lahat mga trabaho ay sinubukan niya. Naging sales lady siya sa isang department store. Pero palaging kapos na rin ang kaniyang kinikita nito. Nagkataon may nakilala si Eunice at nagsabi sa kanya na magtrabaho na lamang sa isang bar na pinagtrabahuhan nito. Sigurado umano magkapera siya agad dahil maganda naman siya. Sa simula, nagalangan pa si Eunice at pinag-isipan ang trabahong iyon. Hindi pa niya alam kung kakayanin niya bilang isang entertainer sa bar. Sa simula ay naging mahirap ang pagbabago ng kanyang buhay. Kailangan niyang baguhin ang mga pananaw niya at sanayin ang kanyang sarili na huwag magalit sa mga lalaki dumalapit sa kanya at titingnan siya na may mali siya. Dahilan, wala siyang magagawa, tiniis niya lahat at tinanggap ang trabaho bilang isang entertainer sa bar sa lugar ng Malate, Manila. Nahirapan siya sa simula sa kanyang trabaho nito. Na nakatanggap na siya ng pera na malaki, doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para makatulong siya sa kanyang mga kapatid. Ang mga bagay na hindi niya pa maibigay noon. Habang tumatagal, naging madali na lamang ang mga kailangan niya sa bar. Mas lalo siyang nagustuhan ng mga lalaki sa loob ng bar na iyon. Sa kanyang mga kapatid, hindi naman itinago ni Eunice ang kanyang trabaho nito. Dahilan ng sakripisyo ang kanilang ate, nagsikap na rin sila na makapagbigay ng kasiyahan para sa kanya. Nagtulungan sila sa loob ng kanilang bahay. Para sa tuwing makapagpahinga sa Eunice galing sa kanyang trabaho ay may lugar siyang pwedeng makapagpahinga ng maayos. Ayon sa kapatid ni Eunice na si Ara, naramdaman talaga nila ang magandang buhay. Hindi na siya nagkaproblema kapag mayroon siyang mga project. Dahil makabili agad ang kanyang ate ng mga kailangan nila. Habang tumagal ang mga taon, may mga nakilala na rin sa Eunice na mas mapadali sa kanyang buhay. Katulad ni Mang Ronwald Ferreras, isang kagawad sa kanilang barangay. Nagtrabaho rin siya bilang isang tricycle driver. Araw-araw, inihatid niya si Eunice sa kanyang pinagtrabahuhan sa isang bar. Malaking tulong dahil sa gabi nag-umpisa ang kanyang trabaho at sinusundo naman siya sa madaling araw. Habang tumagal, naging maganda ang pinagsamahan ni na Eunice at ni Mang Ronwald Ferreras.
Tinuring ni Mang Ronald si Eunice bilang isang anak niya rin ito. Ayon sa kanya, palakaibigan si Eunice, ang dating mahiyain ay naging palabati na siya sa mga tao. Hindi naman siya naging magulo at maingay. Nabawasan lamang sa kanya ay ang mahiyain. Natuto na rin siyang makipagsabayan sa mga tao sa kanilang lugar. Sa hatid sundo ni Mang Ronald kay Eunice sa kanyang trabaho, alam niya kung anong kanyang schedule sa buong araw. Gabi siya pumapasok at madaling araw naman siya umuwi. Kaya tuwing umaga ay tulog si Eunice. Kapag hindi siya makapagbiyahe ng kanyang tricycle ay nagtrabaho siya bilang tanod sa kanilang lugar. Sa kabila ng trabaho ni Eunice, marami pa rin ang lumalapit sa kanya at nakikipagkilala sa kanya. Marami rin ang nakagusto sa kanya. Ikinakwento na rin ni Eunice ang lahat na ito sa kanyang kuya Ronald. Minsan, pinagkatuwaan nila ang mga lalaki na nagpapansin sa kanya. Minsan naman, si Eunice ay nagsusumbong siya kung may nagpapansin sa kanya at ayaw niya ito. Si Mang Ronald ay mas marami pang alam tungkol kay Eunice kaysa mga kapatid niya. Pero sa hindi inaasahan na trahedya, noong March 28, 2017, ang araw na iyon ay iba sa pangkaraniwan ng kanilang mga araw. Si Mang Ronald ay hindi niya inihatid si Eunice sa kanyang trabaho sa araw na iyon. Sa araw na iyon, nakaduty siya bilang kagawad nang marinig niya ang sigaw ng kanyang pinsan. Malayo pa lamang siya ay maririnig na niya ang mga sigaw nito. Humingal habang lumalapit sa kanya. Tinanong kung ano ang kanyang nakita at nadiskubre na krimen sa oras na iyon. Si Eunice natagpuan umano na kandusay malapit sa lababo ng kanyang apartment. Wala na siyang buhay at ayon sa pag-imbestiga nila, nangyari ang krimen sa oras ng bandang madaling araw pa. Ang mga taga-barangay agad tumawag ng mga pulis para masimulan agad ang mga investigasyon sa pagpaslang kay Eunice. Ang mga investigador, nagtaka pa sila kung bakit walang for sign entry ang pintuan ng apartment ni Eunice. Ayon sa kabisado na gumagawa ng pintuan sa apartment na iyon, hindi talaga mahirap buksan ang pintuan kung ididiin ito. Pero walang nakitang ebidensya ang mga pulis at nakita na lamang nila ang isang duguan na kutsilyo sa lababo. Nakalapag ang kutsilyo malapit sa katawan ng biktima na si Eunice. Ayon sa investigador na si PO3 Roderick Magpale, Manila Police District. Ang biktima nagtamo umano ng 27 na saksak sa kanyang katawan. Patunay na may matinding galit ang salarin sa biktima. Ang matinding sugat na tinamo ng biktima ay sa kanyang dibdib at liig. Pero posible rin, umano, makaligtas pa ang biktima sa kanyang mga tinamo na sugat at pakasaksak sa kanya. Sobrang malalalim ang kanyang mga sugat na parang nagigil ang salarin at tuluyang patayin ang biktima. Dumating kapatid ng biktima at ayon pa sa kanya, si Eunice may tinago siyang mga alahas at pirang iniipon ito. Wala na sa kinalalagyan ng kanyang ate. Kaya ang hinala ng lahat, ang motibo sa pagpaslang sa biktima ay isang pagnanakaw. Habang kapitbahay nila, lumapit sa kanila at nagsabi na may nakakita siya isang lalaki tumatakbo ng madaling araw. Duguan ang kanyang damit. Ayon pa sa nakasaksi, parang kilala niya ang mukha ng laki na iyon habang tumatakbo ito. Kaya ang ginawa ni Mang Ronald, pinakita sa kanya ang litrato sa nakasaksi sa oras nangyari ang krimen sa pagpaslang sa biktima. Agad silang nagduda na may kinalaman ang lalaki na iyon. Nagpositibo, kinilala ng nakasaksi na sa litrato kanya nakita ay ang lalaking tumatakbo na duguan sa oras na iyon. Kaya binigay nila agad ang mga impormasyon na iyon sa mga pulis. Ang nakasaksi na tinutukoy niya ay si S. Mondragon at kalilipat na lamang ito sa kanilang lugar. Wala pang umano na 2 buwan nang dumating sa kanilang lugar. Agad pinuntahan ng mga pulis pero hindi na nila nabutan ang salarin. Dahil lang madali na silang umalis pagsapit ng umagang iyon.
Kaya tinuring na salarin si S. Mondragon sa pagpaslang sa biktima na si Eunice Espinosa. Pero hindi pa nila ito natagpuan ang salarin. Habang ang mga kapatid ng biktima ay sobrang nalungkot at nadismaya na walang nangyaring nahuli na ang salarin sa pagpaslang sa kanilang ate. Pero pagkatapos ng 2 taon ay nagkaroon ng pagkalutas sa kaso ng biktima. May nakasumbong sa mga pulis na ang salarin na si S. Mondragon ay nagtatago sa mga kamag-anak niya sa lugar ng Santa Cruz, Zambales. Agad kinumpirma ng mga pulis ang lugar ng Zambales na ito nga ang inhanap nila sa Malate ay agad silang gumawa ng isang operasyon nito. Kaya hindi na nakatakas ang salarin sa oras na iyon nang biglang dumating ang mga grupo ng kapulisan. Nasa apartment sila sa bago nilang tinutuluyan kasama na ang mga pamilya. Ayon pa sa salarin na ito ay wala siyang kasalanan sa pagpaslang sa biktima. Pero nang sasabihin sa kanya na nakikita siya sa CCTV footage na ang kanyang pagtakas sa oras na iyon ay biglang nagbago ang kanyang salaysay. Ayon pa sa kanya ay may relasyon daw sila ni Eunice at nagalit na lamang siya dito. Nagsilos umano siya dahil sa lalaki nagatid sa bahay ng biktima. Nasa loob na siya ng bahay nang dumating umano si Eunice. Agad umano nagdilim ang kanyang paningin nang hindi umamin si Eunice. Pinipilit niyang umamin ang biktima pero hindi niya napaamin dito. Kaya humantong pa silang dalawa sa pagtatalo. Hanggang nakita niya ang kutsilyo sa kusina. Pero ayon kay Mang Dronwald, sa palaging hatid sundo niya kay Eunice ay wala siyang naalala nagkaroon ng relasyon si Eunice kay S. Mondragon. Nalalapan niya na palagi nakatingin kay Eunice sa tuwing makalabas siya ng kanyang bahay. Lalong-lalo na kung nakaayos na ang biktima patungo sa kanyang trabaho. Ayon pa sa mga pulis, maaaring nakapasok ang salarin dahil kakilala naman ng biktima. Dahilan, hindi naman inakala ng biktima na may masamang binabalak pala ang salarin sa kanya. Pero ayon sa mga tinamo niyang sugat ay nanlaban talaga ang biktima. Maaring ninakawan siya ng salarin at nahuli ni Eunice at tinuluyang pinaslang ito. Si S. Mondragon ay nakulong sa Zambales City Jail at naghihintay na lamang ng kanyang hatol. Ang biktima nito na siya na lamang ang inasahan at makatulong sa kanyang mga kapatid at biglang kinitil ng salarin nito ang kanyang buhay. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel at huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.